Nakarating din umano sa tanggapan ni MP Baileng Mantawil na mayroong mga amnesty applicants sa SPMS box na pinatatawag di umano sila ng isang staff ng 6th ID at gusto silang makita. Ayon sa mambabatas, na alarma umano ang mga amnesty applicants hinggil dito. Anya, ang anumang hakbang na may kinalaman sa amnesty applications, dapat anya makipag-ugnayan muna sa National Amnesty Commission. May nakarating sa atin na report, tumawag sa atin yung isa sa mga applicants natin sa amnesty sa SPMS box na pinapatawag sila, may tumawag sa kanila staff from the 6th ID, pinapatawag sila na gusto sila ma-meet sa munisipyo. So naalarma sila dahil nga alam naman natin yung mga kinakaharap nila na kaso. Lalong-lalo na, kaya nga po nag-apply sila ng amnesty. So, alam nila na on process pa. So, nagulat sila bakit sila pinapatawag. So, sinabi na lang namin sa kanila na kung tatawag sila ulit, mag-iinbita, ay kailangan makipag-coordinate sila sa National Amnesty Commission at para ma-inform din ang MILF Peace Panel doon sa mga activities na anong gustong i-conduct ng mga security sectors. Na-inform na, kanina umaga nagkausap kami ni Commissioner Jam Colayan ng National Amnesty Commission at i-report na po sa kanya yung mga incidents. Hindi lang po yung sa Sharif Agwak, kundi pati na rin yung nangyari doon sa General Santos City. So, ang sabi niya, mabilis naman din yung paggalaw dahil kanina tumawag na rin sa akin ng Lab Cotabato. At yun na nga, nagkausap na niya sa 6th ID at na-inform nga tayo na meron daw silang activities na ginagawa kanina nga. So sabi ko, kailangan mabigyan lang talaga sila ng tamang information dahil bakit na kung may mga activities sila na gagawin sa community ay kailangan hindi specifically na single out na involve yung ipapatawag yung mga applicants nung amnesty kasi masisira po, ma-violate natin yung confidentiality na pinirmahan po nila doon sa application forms. Sinabi naman ni 6th ID Commander Major General Antonio Nafarrete na dapat matukoy ang pagkakakilanlan ng sinasabing staff ng 6th Infantry Division. Ayon anya sa kanyang impormasyon mula sa tauhan nito na may kaugnayan sa Local Amnesty Board, wala itong isinagawang activity at hindi rin anya nito ipinatawag ang mga amnesty applicants mula sa SPMS box.